Anong oras na? Opo, ito na po. Anong ulam? Tingnan mo yun dyan sa tinakpan ko. Andyan na yung ulam. Kumain na kayo. Tuyo na naman. Kagabi ulam pa natin tuyo eh. Ano ba, IB? Nagreklamo ka. Masarap kaya yung palibasa kasi ikaw, kuya. Tinitiis mo yan. Ako, hindi ko kaya tiisin na kumain yan. Tumigil ka ngayon mo nga ngayon dalawa. Kaaga-aga, nag-aaway kayo, hindi nyo lang nirespeto yung pagkain. Ano ba kayo, ha? Magpapasko. Hindi baguhin yung mga ugali ninyo. Hindi naman ako nagsimula na eh. Yan si IPO. Magre-reklamo, nagkakain na lang. Nagre-reklamo pa kung anong ulam. Huwag ka kumain kung ayaw mo. Besh, tara na, papasok na tayo. Sige na, maalis na kami ni Jess. Hindi ka ba kakain? Doon lang ako sa school kakain. Ayoko makarinig ng kahit anong parinig dyan sa babae na yan. Ano na naman yun, na IP? Nagsimula ka na naman gulo. Diba, pinagsabihan ka lang ng kuya mo. Sinagot-sagot mo, tumigil ka na, ha? Huwag ka na magsalita. Kumain ka na dyan, ha? Pagluto lang ka na ng itlog. Ba't nag-away na naman kayo ng kapatid mo kaaga-aga? Pagkakain ako, papasok na ako sa school, at saya-saya akong gumising. Tapos, dumising yung kapatid kong buhay doon niya. Tapos, nagre-reklamo sa ulam. Ako nga araw-araw tuyo ang ulam ko, hindi ako nagre-reklamo. Alam mo naman yung kapatid mo, di ba, piling doon niya. Akala mo naman may yaya siya. Wala naman siyang yaya. Di ba, alam mo naman ang buhay ninyong dalawa. Di ba? Kaya nga. Hindi ko nga alam kung saan pinaglihi yung kapatid ko na yun eh. Tama na yan. Tara na, let's go. Pumasok na tayo sa eskwela. Ano ba yan? Kuya, nagmamadali kami dahil late na kami. Nakisabay ka pa. Ay, sorry. Sorry. Hindi ko sinasadya. Susunod kasi kuya, mag-iingat ka. Hindi binabanga mo yung kaibigan ko. Tignan mo, binangga mo yung kaibigan ko. Ano yung naman nangyari? Sorry. Sorry ka dyan. Bahala ka. Okay, class, we just study the next lesson. Bago tayo magsimula to the next lesson, meron muna tayo seat work na gagawin. Get one first sheet of paper, tapos lagyan niyo number 1 to 10 at gagawin ito ay multiple choice, okay? I'm sorry for I'm late. Mr. Peregrino and Miss Acosta. Miss Peregrino at Miss Acosta, late na kayo. Anong oras na? It's already time na sa aking class. Sige, muna kayo at maghanda kayo ng one sheet of paper. Meron tayong seatworks. Itong seatwork na gagawin natin is to be recorded. Bago natin umpisahan ang ating seatwork na gagawin, meron muna tayong bagong transferee na ipapakilala sa inyo. Ready na ba kayo? Itong transferee, ito galing siya sa isang private school. Ngayon, lilipat siya ngayon sa public school. Sa public school para makausap natin siya ng kasama natin this school year. Let's give it now for Kelso Fanganiban. Ikaw? Miss Pellegrino, kilala mo si Miss Kelso? Mami, siya po yung nabangga ko kanina, kaya po ako na-late. Miss Kelso, is that true? Opo, siya po yung nabangga ko kanina. Na sinabi ko po sa inyo. Oh,
it's a long story, pero mapaglaro ng tadhana, kayo pala ay magkaklase. Okay, umupo ka na, Miss Kenzo, sa tabi ni Miss Peregrino. Miss Evangelista, pwede ka muna dito sa harap mo po. Ma, baka ayoko po maging tabi yan. Si Kenzo na yan. Miss Peregrino, ang gusto mo? Nagiging katabi mo si Miss Kenzo o hindi ka maa-attend ng klase ko? Sige po. Ano, ready na? Start na tayo? Okay, we start na number 1. Oh. Oh, Mare. Ano ba yung problema mo? Yung problema ko yung tuition fee ng mga anak ko. Tuition fee, inaalala ko yung tuition fee ng mga anak ko. Bayaran na naman. Di ba working student yung anak mo si John Lee? O, ano nangyari? Siya nagbabayad ng tuition niya. Ayoko na may asa yung tuition fee ng dalawa ko pag natitirang anak, di ba? Isa pa lang nagtatrabaho sa pamilya ko. Yung asawa ko at saka asawa ko lang nagtatrabaho sa pamilya namin. Yung anak ko, panganay nag-aaral pa yung ating graduating na. Kailangan na pang tuition fee. Wala pa akong pera. Hindi pa nagbabayad sa akin, may mga utang sa akin. Ako kasi, alam mong mahirap ang magpapautang ng pera, tapos mahirap singilin, tapos kayo hindi papautang ka. Yun lang naman kasi ang alam ko na paraan para kumita ng pera magpautang na may kasamang interes. Paano mo isasabihin sa anak mo yun na hiniram mong pera sa kanya na 30,000 na dapat ipang tuition ng dalawa mong anak ay nagamit mo sa pagpapahiram sa mga kumari mo. O ano gagawin mo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko. Gulong-gulo na yung utak ko. Gulong-gulo na talaga yung utak ko. Ay, bita na. After class, magbabar kami ni Jasmine. Tara, inom tayo. Ayoko. Hindi ako iinom. Ang KJ mo naman, parang ngayon na lang tayo sama-samang tatlo Hindi ka pa sasama. Tara na. Ayoko. Gusto ko munang tulungan si nanay sa pagtitinda. Ano ka ba? Tara na. Dili-treat ka namin. Siyempre, sama ko dyan. Di ba? Pag libre, mapigis ka. Tara na, let's go. Anong oras na? Ba't wala pa si Ivy? Ma. O anak. Nakauwi ka na sa trabaho. 2:00 na wala pa si Ivy? Oo nga, hinahanap ko yung kapatid mo. Hanggang ngayon wala pa. Hindi pa umuwi. Wait, tatawagin ko yung kaibigan si Jessica. Hello? Jessica, hello? Hello po, ate? Andyan ba nga? Kasama ba ngayon si Ivy? Jessica, magsabi ka ng totoo. Kasama mo ba ngayon ang kapatid ko? Magsabi ka ng katotohanan. Ano nga? Ang totoo?